kahinaan o kalayaan. Maligayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Benilde ng Córdoba. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang muka at ibaling ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta. Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya ng 1 kilometro, 2 kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo. Para sa ilan sa atin, natural na gumanti. Kapag nasaktan tayo, parang may boses sa loob natin na nagsasabing, bumawi ka. Huwag mong palampasin ang ginawa sa iyo. Kaya madaling maintindihan ang lumang katuroan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit, pinagwalang bisa ito ni Jesus. Hindi dahil mahina ang hindi gumanti, kundi dahil may mas malalim o higit na lakas sa mga marunong magtimpi at magmahal. Sa totoo lang, hindi madali ang sinasabi niya. Hindi pagpapaapi ang pagharap ng kabilang pisngi. Pagpili ito na huwag hayaang kontrolin ng galit ang ating puso. Pagtanggi ito na maging katulad tayo ng nanakit sa atin. Kapag gumanti tayo, nadadagdagan lang ang sakit, parang apoy na pinapakain ng isa pang apoy. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi natin may iwasang tayo'y masaktan. At kapag may nakasakit sa atin, maaring miyembro ng ating pamilya, kasama sa komunidad, o yung mga online bashers, mayroon tayong dalawang pagpipilian, gumanti o magpatawad. Ang una, nagbibigay ng pansamantalang kaluwagan. Ngunit ang ikalawa, nagbibigay ng pangmatagalang kapayapaan. Hindi sinasabi ng pagpapatawad na okay lang ang ginawa mo, kundi hindi ko hahayaang masira nito ang aking puso. Ang pagbibigay, ang hindi pagtanggi, ang paglalakad ng extra mile ay mga simpleng hakbang ng pag-ibig na higit pa sa hinihingi. Hindi ito kahinaan, kundi kalayaan. Kalayaang tumanggi na matali sa sama ng loob. Kapanalig, siguro may naisip kang tao o mga tao na nakakasakit sa iyo o nakasakit sa iyo. Hindi mo kailangang ayusin agad-agad ang lahat. Pero, pwede kang magsimula sa maliliit na hakbang. Piliing huwag gumanti sa salita. Piliing manahimik kaysa manakit. Piliing ipagdasal kaysa manghusga. Sa ganitong paraan, unti-unting nagbabago ang mundo. Hindi sa pamamagitan ng paninirang paghihiganti o mapanirang paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng tahimik ngunit makapangyarihang puwersa ng kahinahunan. Mga hakbang na tunay na nagpapalaya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa ating bayan. O San Pablo, tagapagturo ng mga bansa, buong pagmamahal mong pangalagaan ng aming bansa at kaming mga Pilipino. Mula sa langit, biyayaan ka nawa ng pagmamahal ni Kristo upang tanglawan ang bawat isa
ng liwanag ng Ebanghelyo at papaghariin ang pag-ibig. Lalo pa nawang makilala ng bansang ito na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Magningning nawa ito sa harap ng mundo at hangarin nila tuwina ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan. O banal na apostol, liwanagan, aliwin at pagpalain kaming lahat. Amen.